may emergency. Harap! You can really appreciate the Chinese culture or the Hong Kong culture here. Guys, ito yung sugarcane tea. Nawala yung isang boarding pass namin. Hello, good morning guys. So ngayon, nandito kami sa Clark International Airport. And we are going on a holiday ni Tel. Kasama ko si Tel, andun siya. After 8 years of being together. Ito yung first travel namin na kami lang dalawa. And international. So, I'm very excited and nervous at the same time kasi hindi natin alam kung ano gagawin. Ay ba, clueless pa tayo sa mga international travel na ganito. And yun, 6:37 dito sa Clark. And hinihintay namin ang 8 AM para pwede na kami mag-board. So, ayun, vlog muna ako dito. Hanap ng mga magagandang spot. So, and yun, kakalapas lang namin ng immigration. And may alarm, guys. Naririnig nyo ba, guys? Para may emergency. Para may emergency. Tignan natin. May CCTV ba? Makikita nila kung ano, kung sino. Kaya pala. May wang-wang dito, guys. So, sabi ni Kuya, pag daw ganon, merong nag-smoke or nag-vape sa loob, pag ganon daw, automatically, deport na siya or offload. Hindi na siya makakasakay. So, yun. Feeling ko yung nanay ko, may chance na mag- Ano masasabi mo sa Clark Airport? How is your immigration experience? Basic. Huh? Basic. Yabang ni Tel, guys. Basic daw. So, yun. Konti lang yung tanong sa kanya. Sa akin medyo marami. Siguro mukha akong ano, hindi ka patitiwala. Hindi ka tiwa-tiwala. Hindi ko alam. Naligo naman ako, guys. Siguro nga. Kasi currently, employed ako as COS sa government. Hindi ako permanent. So, yun, buti na lang may certification na pinrovide si office. Upuan ba to? Upuan ba to? Wow! Ganda, guys, oh. Hindi ako sure, guys, kung upuan to. Pero try natin upuan. Feeling ko upuan naman. Rocking chair siya, guys. Rocking chair kaso sideward. Uy! Oh, ay, galing! Ngayon pa lang ako nakita niyang rocking chair na sideward. Sige nga. Uy! So yun ang unang rides namin dito sa trip namin. Hindi sa Disneyland, hindi sa Ocean Park, dito sa Clark Airport. Dahil matagal pa bago ang flight namin, magre-review muna tayo ng mga upuan dito sa Clark. Itong upuan na to, hindi ko alam tawag, pero medyo matigas, pero may sandalan. 6 out of 10. Yung kanina, yung umihikot na upuan, 9. Try natin tong dinosaur. Si dinosaur, medyo matigas. Matigas sa likod yung sandalan. So, bibigyan ko si dinosaur ng 6 out of 10. Hindi ko alam anong tawag dito, guys. So, upuan na to, pero try din natin. Rocking chair din siya, guys. Okay naman, comfy naman. Kaso mas okay sana kung may footrest pa dito. So, bibigyan ko to ng 7. 7 out of 10. So, ayun lang, guys, para sa ating airport review. See you at Hong Kong later. Bye! Hi guys, room tour. So this is what 4,000 can get you in the central Hong Kong or in Mongkok. Okay na din siya, guys, compared sa other hotel. So yun, gutom na gutom kami. And nag-McDo muna kami. Guys, ang ironic, yung McDo nila dito lasang Chowking sa Pinas.
So yun, currently andito na kami sa hotel ni Tel and nakarating kami ng Hong Kong around 11. So earlier yung flight namin, tapos ayun, dire-diretso lang kami, sunundan lang namin yung mga tao at saka yung mga signage. And yun, I feel pag ganitong mga travel, medyo nag-i-improve yung skill mo kung paano mag-survive, a survival skill, and which is parang pinaka-important din. One of the most important factors of living is surviving. And yeah, I think it's very good to travel, especially if you have the capacity or the means to do so. Gawin mo habang bata, habang kaya pa ng energy mo. Basta huwag ka matatanggal sa trabaho. Kakalib. Yun guys. So ang balak namin today is punta muna kami ng MTR, kuha ng Octopus card si Tel. Ako gagamitin ko na lang yung GoTime. And punta kami ng Hong Kong Cultural... So, day 2 na namin dito sa Hong Kong, and yung weather ngayon is parang umulan kagabi. Parang malakas ata yung ulan kagabi. And ang itinerary dapat namin ngayon is sa Hong Kong Disneyland, and puntahan namin siya ngayon. Sana hindi masyado maulan para may momentos mamaya. Ang pinakahihintay ni Tel. So, kahapon din na kami masyadong nakapag-vlog kasi inasikaso na namin muna lahat ng dapat asikasuhin para on the remaining days, pasyal na lang talaga kami. And if you're planning to buy a camera, grabe yung mura dito. Comparing from the Philippines, mura dito sa Hong Kong. Punta kayo sa same city. Meron sila mga options for second hand and brand new cameras. So, try namin magkuha ng footage today as much as possible sa Disneyland para ma-save din yung mga memories namin doon. And tignan natin kung kaya pa namin maglakad-lakad after Disney. Depende sa kasama ko. Kahapon naka 30k step ata kami. So, yung normal step ni Tel sa one day is 500 lang. Kasi asa bahay lang siya. So, tingnan natin ngayon kung makakailan tayo. And dalhin ko lahat ng camera gears ko. Sinerch na namin yung power bank and everything. And yun. Napakadali ng dito guys sa Hong Kong, transportation. Kasi parang andun na lahat. MTR, bus, ang gaan ng mga direction kahit yung iba in Chinese. Meron naman mga translated, pero parang naglalaro ka lang pag sumasakay ka ng MTR, ng Connect the Dots. Hintay ka lang ng ilang station, tapos may mga connecting trains. Yun. Kagabi galing kami ng Ladies Night Market. Ma'am, can you say hi? Hi! I'm pretty. How pretty? Okay, thank you very much. Thank you. Kung gusto mong mag-improve sa negotiation skills mo, o kung gusto mong mag-improve as an introvert na mahiyain, na hindi tumatawad, I suggest punta kayo doon and try nyo magtawad-tawad. May mga times na hahabulin pa kayo ng tindera para lang magbigay ng discount. So, wag muna bibili agad doon sa price nila. Tawaran nyo siguro ng almost half or more than half. Punta na kami ngayon sa HK Disney. Konting outfit check muna. Naka-short lang ako ulit. And t-shirt kasi medyo mainit kahapon. Si Tel, puro skirt yata yung dala niya. And tama daw. Yan guys, bye-bye. May nakaabot na bali-balita sa amin guys. Kaya nag-o-uplosion si Tel. Madami daw niknik sa Disneyland. Yung mga insekto maliit na kumakagat. Niknik. Niknik ba tawag sa inyo doon guys? Comment nyo naman kung niknik. Or kin-kin. So guys, gawa muna tayo ng bag raid. May dala tayong
monopod for the phone. Extra lens. Action cam. Pabango. ID. Ba't dala ko yung ID ko? Power bank. Very important. Passport. Sunburn. Sunscreen. Sunglass. Extra watch. Tumbler. The train to Tingyi is arriving. Passengers for the Disneyland Resort Line or Tongchong. Dito na kami sa Disneyland, guys. Medyo hindi maganda mga ganapan. Malakas ang ulan. Update lang. Pero try namin pa rin sakyan lahat ng rides at i-enjoy kahit ganon. Kasi pag nagta-travel, make the most out of what you have, not what you have planned. Yun lang. Bye-bye. 10 out of 10. So far guys, okay naman yung journey natin. Sa loob ng 30 minutes, tatlong ride na tayo. And punta muna tayong Frozen ngayon. Di ba daw gutom si Ted? Let's go. Brother, can you say hi? Thank you. Thank you. Winter show with summer snow for spending me and you. Chị đẹp hơn cả tôi, sao là binh sư bọn cất nổ thôi. Xin tặng tôi hạt chứ, yêu chạy kia. Nobody, no rules for me. Boy, am I glad to see you! Sarap siya guys. Masyado malaki. This cost around 160 KD. In peso. Roughly mga 1,000. Pero masarap. Hindi lang namin alam ni Tel pa na ubusin ko. King Hotel. Yummy? Another update lang. Inopen na yung mga ibang mga rides. Ang Pagka Racer. Medyo wala nang kulog tsaka kidlat. Kaya inopen na nila. And buti. Nakahabot. By yourself. I don't want to do it. Okay, don't tell me. Okay? Thank you for the cooperation. Now we will continue to go into the jungle before that.
Hello, good morning. So, it is our third day here in Hong Kong. And kahapon sa Disneyland, hindi rin kami masyado nakapag-video and nakapag-take ng mga pictures kasi bumabagyo. Sobrang lakas ng ulan, guys. Basang-basa kami ni Del. Para kaming mga basang sisiw sa peryahan, guys. Pero yun, kahit papaano, na-enjoy naman namin yung experience kahit na walang fireworks yung Momentos. And sabi ko nga kay Tel, balik kami ulit next time or sa ibang Disney na. Disney Tokyo. So yun. Pero naka 8 na rides naman daw kami sa pagbibilang niya. Okay naman yung experience somehow. Agad kami umalis kasi unahan sa tren. So, ayaw namin makipagsiksikan, guys. And today, try natin makapag-video as much as possible para naman magkalaman tong vlog. Try namin yung cable car ng Hongping 360. So, same station lang siya sa sinakyan namin kahapon, guys. Sobrang convenient ng transportation system dito. Yun. And, try din namin yung bakehouse na sobrang trending sa social media. Tignan natin kung worth siya ng hype. And, if meron pang time, punta kami sa M Plus Museum and balik kami sa SimCity para magtingin lang ulit. Tingin lang. Try natin bumalik na maaga dito sa hotel para mag-ayos ng mga gamit. Kasi maaga yung flight namin tomorrow, 10 a.m. Yun, ang hassle mag-picture up tsaka mag-take ng video kahapon kaya sayang din yung opportunity. Pero we don't cry over spilt milk. So let's conquer this day and do not cry over the spilt milk. Dito na kami sa Tung Chung Station. And hinahanap namin yung bakehouse bago kami sumakay ng Hongping 360 papuntang nasing village na? The Golden Buddha Village. Basta may malaking Buddha. Tapos akit ng 200 step. Hongping Village. Okay. Thank you. So yun guys, nandito na kami sa bakehouse. Nahanap namin siya after 645,90,000 years. Yung branch nila dito sa Citygate Outlets is wala masyadong pila. Unlike ng mga sinasabi ng mga tao sa social media na mahaba yung pila. So siguro doon sa ibang branch mahaba. Pero di Citygate Outlets, siguro wala man kaming 2 minutes, no Tel? Wala man kaming 2 minutes pumila. Okay na. So ito yung nila, tart. Tikman natin kung ano talaga yung lasa. Worth ba siya ng hype? Okay lang guys, pero masarap. Meron siyang crispy texture. Pero sa loob niya very moist. Para siyang leche plan na leche plan na may crispy something. Harap. Sarap. Matamis masyado. So guys, papunta na kami sa terminal ng cable car. And nag-book lang kami via Klook. So, mas konti daw yung pila or mas convenient if magbo-book na via Klook. Kaso hindi pa yata bukas. Pakyat na kami sa cable car. And tignan natin gano'ng haba yung pila. Hello, ma'am. 都係嗰句啦，佢琴日同阿經嗰啲做頭真係好撚。 Is okay. 係啊，其實你唔應該俾其他同事知㗎。 One more for her. Yes. Scan inside, please. Thank you. Okay. Sige. Sumakses, guys.
Medyo mahaba na yung pila guys. Pagdating natin, dapat lang mga 9:30, pumasok na tayo. Pero okay lang. Dali lang naman to. Sanay na tayo sa Disneyland kahapon. Tig 1 hour yung pila. So, basic na lang sa atin to. So yun guys, kakalampas lang namin doon sa nag-i-scan ng QR code. Medyo tumagal kasi si Tel, yung ini-scan niya yung e-gov niya. Doon na kami sa cable car. So 8 person siya per cabin. Okay naman. Parang kang sa lumilipad na Tupperware. Parang sa lumilipad na Tupperware dito guys. Pero maganda yung view. Sabi nila 30 minutes daw to, pero tingnan natin. Upuan review. So, bakal yung upuan nila dito. Okay naman. Matigas. Medyo nakakasilaw dito sa cabin, kaya nag-sunglass na din ako. And tinatanong ni Del sa akin kung safe pa to. Parehas lang kaming first time dito. Di ko din alam, guys. Tingnan natin. Clear ka, diba? Kailangan ko tuloy sagutin ng pang-engineer. So, etong mga ganitong machines or mga rides is dinesign using in engineering world, tinatawag nating factor of safety. Yun yung times na i-multiply natin or the ratio between the maximum allowable stress at saka working stress. For example, ito, ang sabi niya is 1.2 tons yung maximum capacity nito. Ibig sabihin, hindi pa yun talaga yung maximum capacity. Yun lang yung maximum capacity na magiging safe yung mga passengers sa loob. So, katulad ngayon, 8 lang kami dito. Hindi namin na yung maximum capacity na 17 person. So, mataas yung factor of safety namin ngayon. And syempre bago din nila binild itong mga terrain na to or itong ride na to is kinonsidered na din nila ng mga engineer yung mga ibang factor katulad ng operating weather conditions. And wala pa naman kami nabalitaan guys na nagkaroon ng problema dito sa cable car or anything. So yun, safe naman, safe. Nakikita nyo ba itong mga sa harap namin? Nakasabay namin sila sa cable car. So, dalawa sila. Dalawang grandparents tsaka yung apo nila. I didn't understand the word that they said. But what I did understand is their love for their grandchildren. So, katulad ko, na laking lolo at lola. Medyo nakaka-touch makita yung ganito. Parang bumabalik ako sa pagkabata. Yun lang. Yung 360 Village. Punta kami ngayon sa Big Buddha, dun sa 200 step. And yun, after dito kami kakain sa pinanggalingan natin guys. So tara, I'm with Deltel. Starbucks dito guys. Paakyat na kami sa 200 steps. So tignan natin ang first step. Officially. First step. Yan pa guys, akyatin natin. Pagod na kami. Wala bang escalator dito? Konti pa guys. Konti na lang. Deltel on the move. Hi Patel. The last step. So guys, kakarating lang namin dito sa taas. Naka 200 steps kami. And maganda yung view dito. Parang bumalik ka sa lumang mga panahon. Parang bumalik ka sa 1900s. And I just appreciate the architecture that this place has. Napakaganda. And yun lang. We finally made the 200 steps. So, okay. So yun guys, galing na tayo sa taas. Pagsubok tong 200 steps. Mas magaan na tong pababa kasi working na tayo towards the gravity. And pagbaba natin,
Hanap akong damit. Hindi ko na kaya, guys. Pawis na ako. So yun guys, kakagaling lang natin sa Pauline Monastery, and you can really appreciate the Chinese culture or the Hong Kong culture here. First time na travel na kami lang yung bahala sa sarili namin. Walang mga guardian, walang mga parent. Pero shoutout po tito and tita dahil pinayagan nyo si Tel. Thank you so much po. Tapos, ang try pa namin explore, pakita sa inyo ano po yung mga meron dito. Guys, kita nyo yung fog. Yung fog na dito. Hi guys, andito kami ngayon sa cafe. Not sure kung ano pangalan ng cafe, but it serves Japanese, Chinese food. Yun, okay naman. Bawal pala mag-refill ng water dito guys. Service water nila. Kailangan drinkable. Pwede ka uminom, pero bawal ka mag-refill ng bottle. So siguro for hygienic purposes. So yun, wait lang namin yung order namin. And medyo on the pricier side dito. So we ordered guys, beef salpicao, dumpling, and rice. All together for almost around 1,400 peso or 200 Hong Kong dollars. Medyo pricey siya pero for the experience lang naman. Try natin. Tapos lang natin kumain guys. Magbabas na lang tayo pa uwi dahil mahal yung cable car. Sakay na tayo sa bus. Kaya medyo na-double yung bayad namin kasi wala kaming barya. Tsaka wala akong octopus kasi mula nung Wednesday, puro visa yung ginagamit ko. So unfortunately, hindi pala pwede dito sa bus na ito yung visa. So wala din kaming barya. And yun, nagbayad kami ng doubling 20. Hindi ko alam kung tama yung ginawa namin, pero yun. Pabalik na kami sa Tung Chung. And libot kami siguro ng konti sa Citygate outlets. And then balik kami na Mongkok for the last time. Kasi flight na namin bukas morning. Kakagaling lang natin ng Ngongping 360, Ngongping Village. And ganda siya guys, maganda experience. Parang one with the culture. So sabi ko nga kay Tel, next time if ever kung may mga ganun, mag-avail kami ng tour to have a better knowledge or understanding of the culture and the historic backgrounds that place or any place holds. Parang may idea lang kami kung ano yung mga doon, mga pangyayari, and lalong maging in-depth with the culture nung pupuntahan namin lugar. Ko lang, meron kaming travel funds ni Tel. Yun is hinuhulugan namin every week. And pag napuno yun, ibig sabihin pwede na kaming mag-travel. So ang last agenda namin for today is punta ulit kami ng SimCity. And tingin kami ulit ng camera and tingin tayo ng mga ibang bagay na pwedeng bilhin. Punta tayo Sneaker Street. Punta tayo sa street foods. Kain tayo na street foods kung meron. And kung ano pa ang makikita natin. So, lang to. Parang ngayong last night namin, yung free night na lang namin kung ano yung mapuntahan namin. Ayun. Tara. Let's go! So guys, nakita namin si Mr. Softy dito sa Hong Kong. Try natin bumili. Actually, palagi natin siya nakikita sa TikTok. And mukhang masarap. Lalo na ako, mahilig ako sa vanilla ice cream. So, try natin kung worth yung hype niya. So yun guys, tikman natin yung Mr. Softy. Soft serve ice cream. So.
Lasang normal na ice cream. So para sa price niya, 13 Hong Kong dollars. Sulit ba? Sulit for the experience. Pero, yun. Masarap ba, ma'am? Ang tamis. 1 out of 10. 7. Ako guys, bigyan ko siya ng 6. Hanap muna kami guys ng inumin. At pag pinag-iisipan ko kung bibiling ko yung second hand na R6. So, parang gusto ko siyang bilhin. Anong buri mo? Sabi mo ikan bahala. Itang waffle buri mo takman. So ma'am, one like this? How much? Okay, one. One like this. How much? 18. 18? Okay. Thank you. So yun guys, bali 40 siya. Isang intestine, hindi ko alam intestine nata, parang isaw. At saka isang waffle. Try natin, masarap. Bayad tayo ng 100, so ito na lang sa kulay. Ito yung waffle, guys. Ito natin. Sarap. Lasang waffle. Lasang waffle, guys. Normal lang yung lasa niya. Nothing special. Lasang waffle lang. Thank you. Tapos try natin tong intestine. Wali na. Parang isaw lang sa Pinas. Ma'am, can I put this in this? Hindi kayo. Ha? Maumay. Sabi ni Tel okay daw guys kasi hindi. Mainit daw guys. Lasa. Nasa? Lasa. Anong lasa? So guys, mukhang goods. May pila kasi. So guys, napanood natin sa TikTok na masarap daw yung sugarcane drink dito sa Hong Kong. Not sure kung sinong nag-vlog nun, pero try natin. Yung price niya is 32 HKD or 230. Medyo pricey din. Pero for the experience lang naman. Hello. One sugarcane. Sugarcane green tea. Yeah. 32. It's correct? Yeah, thank you. Thank you. Wait na lang natin, guys. Meron pa tayong 60. Sa kaya natin gagamitin. Busin na natin. 16 pesos. 60, 300 plus. 3,400 something. Ang pera wallet ni manager. Manager Tel. Guys, ito yung sugarcane tea. Try natin kung goods. Good siya. Hindi siya masyadong matamis. Pero malamig. So refreshing. Sarap to, especially after nung ano-ano pinagkakain namin kanina. 7 out of 10. Ba't lasang? Ba't lasang air freshener? Kaya siguro yung lola ko. Sabi kasi ni Tel, parang walang lasa daw yung mga ibang pagkain dito sa Hong Kong. I mean matabang compare sa panlasa ng mga Pilipino. Tapos sabi ko, Chinese yung lola ko, ayaw niya na din na malasa. Gusto niya yung mga food niya medyo matabang.
So sabi niya, kaya pala. Siguro, ano na muna to? Last episode na muna for this travel. And try ko pag-isipan ulit yung binibili kong camera. Update ko kayo later sa hotel na lang siguro. Kasi gagamitin ko tong camera for picture naman. Magpo-photoshoot kami ni Tel, siya yung model. So nagpapalit ako na lens. So ang hirap palit-palit kasi dito. So palitan ko na tong lens na pang-vlog, na pang-portrait. And see you guys later sa hotel. So yun, last night na natin dito sa Hong Kong and naghanap kami ni Tel ng kakainan. Dito na lang sa baba. And hanap namin to parang karinderya sila. Nung una hindi namin alam kung magkano yung price kasi hindi namin nababasa. Walang English translation yung menu. Tapos pumasok na lang kami. Yun, Basta lang nag-order. nagkaintindihan naman kahit paano. Nag-order kami. Tapos hindi kami makapaniwala ni Tel sa price. Kasi narinig daw niya 36 pero ayaw niya maniwala na 36. Baka nagkamali lang siya. Pero 36 pala talaga. Tignan nyo naman ang dami, guys. Nung una pa lang namin nakita to, siguro natikman lahat ng sa menu nila. Kasi sobrang mura ng pagkain. So yun, tikman natin. Ano yan? Lemon chicken. Tsaka spare ribs. I don't know what's the luto. Pero mukhang barbecue. Parang barbecue na medyo maasim. Pero masarap naman. Okay naman. Sulit siya para sa price niya. Siguro kung sa panlasang Pinoy, medyo maninibago ka lang. Pero the more na kinakain mo yung food nila, okay din. So ayun, to conclude this travel, I wanna express my gratitude to the Lord for giving us the opportunity to travel in our 20s, especially in a different country. Very thankful lagi kami ni Tel, and anniversary namin ngayon, 8-year anniversary, and every anniversary, every month, lagi namin sinasabi sa isa't isa gaano kami ka-thankful kay Lord for bringing us together with His guidance and plan. We always commit to His plan, and He keep us safe within our travel. I want to thank also our parents, especially sa parents ni Tel. Tito and tita, thank you for entrusting your daughter to me. Kwento ko lang pala, galing kaming Mongkok ni Tel. So, nagpunta kami ng SimCity. And I've decided to upgrade my gears. Bumili na ako ng bagong gears. Ito, this is the Sony A7C Mark II. Okay. Sabi ni Kuya, gusto niyo daw bumili. Punta kayo sa Shop 201, SimCity. Thank you. Nice track here. At the back side. This comes with it? I've been eyeing this camera for a while. Gustong gusto ko siya, lalo na compact siya, and I can use this in event industry as a photographer and filmmaker in the Philippines. Kasi yung gamit ko ngayon is the Canon RP, which I am taking a video with. And I've used this for a quite while now, and I think I need to upgrade. So kasama nung A7C II, I have bought 85mm. Nagamit ko na to actually sa mga friend ko ng ganito. So I know that this lens is good. So i-hand carry ko na lang sila bukas kasi nakakatakot sila i-check-in. Alam niyo naman sa airport, guys. If gusto niyo gumawa ako ng separate review for these gears, comment lang kayo sa ilalim, but I will test this gears for a while because I am from the Canon ecosystem. Don't get me wrong, I love the Canon ecosystem, but the industry in the Philippines, alam nyo naman na Sony lahat ng gamit, so it's easier to adapt with your coworkers in the industry if you are using the same ecosystem. So marami naka-Sony sa Philippines, mostly Sony talaga, lalo na pag video. So, I am a hybrid shooter. So, nagvi-video ako, nagpo-photo ako. Pero I lean more towards on photo. So, bago umuwi is, yun yung pinaka nakakalungkot for me. I don't know if kayo din. Comment nyo naman if kayo din. Kasi, you're going back to normal or you're going back to your work. I think that's part of becoming because hindi naman lagi pwede masaya. So, you need to practice din na delayed gratification. Matagal kami hindi nag-travel before itong travel na to, and
every week nag-iipon nga kami katulad nung nasabi ko kanina for this travel. So inipon namin hanggang kaya ng pang-international na travel. So ayun, siguro ipon muna kami ulit for the next travel. Sa mga ganitong travel, doon mo talaga makikilala kung gaano kayo compatible ng partner mo sa isa't isa. Andun na yung pagod, andun na yung puyat, andun na yung gastos. So if you are both still smiling at the end of each every day, I think compatible kayo. Yun, I hope we have many more travels to come and many more place to visit. So ayun lang guys, if may mga question kayo about sa trip dito sa Hong Kong or about sa pinagbilang ko ng gears or about sa mga kinainan namin, please don't hesitate to comment at magtanong. If meron man makapanood nito, I am very thankful na pinanood nyo tong vlog na to. And if wala naman, it's really okay din kasi this vlog is intended to immortalize our experience on every travel in an artistic way as my creative expression. Pero sana guys, panoorin nyo. Now, see you tomorrow, maybe, kung makakapag-vlog pa ako sa pauwi namin sa airport, sa Hong Kong International Airport. And doon na din kami mag-breakfast. So, yun lang guys. It's a wrap. Thank you, and good nights. Guys, so dito na kami sa airport. Nawala yung isang boarding pass namin. And ang sabi sa desk service is pumunta daw sa boarding gate at least 1 hour before boarding. And magpaprint ng e-ticket. So, andito na kami sa boarding gate. And we're just waiting for the Cebu Pacific cruise. So, we can ask if pwede kaming magpa-reprint ng boarding pass. And downloaded naman din yung boarding pass namin sa e-travel. So sana walang problema. Ando na si Teltel guys. Tinatanong niya na if pwede mag-reprint. So, tignan natin kung ano magiging action. Tara, lapit tayo guys. Mag-chismis tayo. Just wait a second. Just sit down and wait for boarding. Thank you. Okay, thank you so much, sir. Pwede daw. May bayad ba? Yay! Passport. Woohoo! So, ayun guys. We got our new boarding passes. Or yung kay Tel, new boarding pass. So, it's a good experience. At least may natututunan tayo while traveling na pag nawala pala yung boarding pass, pwede ka magpa-print kung saan gate ka. So, the lesson is you arrive early. Kasi pwede na magpa-print nito at least 1 hour before the boarding. So, yung boarding namin is 9:20. Andito kami sa airport at around 7 a.m. Sobrang bilis lang ng immigration dito guys. Parang nag-scan lang kami ng passport and rating upuan dito sa Hong Kong International Airport. So, itong inuupuan namin ngayon dahil pagod kami. 1,000/10 siya. Ganun talaga guys, pag pagod ka, kahit anong upuan yan, uupuan mo, kahit maleta. Pero kung di kami pagod, siguro I will give this a 6/10. Okay naman siya, medyo nagbe-bend pag sumasandal, ergonomic, and okay naman yung material. I'm not sure kung ano material lang to. So yun guys, sinavail natin yung free check-in ng luggage ni Cebu Pacific. So, dala na lang namin ito, yung mga backpack namin, and kukunin na lang namin yung mga luggage namin dun sa Clark International Airport. And yeah, one of the unexpected thing that happens on travel din, yung ganyan. Yung experience namin. Actually, si Tel na-experience niya na before, nung pumunta sila ng Bohol, Albay, Bicol, Albay. And pati pala sa international nangyari siya. So, mas convenient kasi ang nangyari, paglapag ng airplane sa pupuntahan nyo is unahan sa pag-abot ng mga overhead bin. And yun, minsan nagsisiksikan at matagal lumabas. So ngayon, kuha na lang kami ng backpack, tapos labas na, mas mabilis. Kunin na lang namin yung mga luggage sa counter. And yun. Naiwan dun si Tel. So, CR muna ako. Bago kami pumunta. Bye-bye. You may now board the aircraft. If you are not part of... Bye, Hong Kong.